Magandang gabi kapatid. Alas 8:36 ng gabi ngayon po ay Miyerkules, 9 ng buwan ng Hulyo. At kagaya ng dati nating nakakaugalian, pag ganitong oras magkasama ho tayo, whether you like it or don't. Di ba? Hanggang alas 10 ng gabi. Dito po sa 105.9 True FM, kasama niyo ang Dr. Love, si Brother June Banaag hanggang alas 10. Medyo mas mabuti ang kalagayan ng panahon ngayon kaysa kahapon. Po naman talagang hindi na sumikat ang araw At balita ko sa Las Piñas talaga nagkabahaan. Ano? Well, kahapon ako'y nakikipag-usap dun sa aming barangay. At sabi ko, it's about time mag-isip-isip tayo kapag summer, magsimula na tayo na maglinis ng ating mga drainage, yung mga kanal, mga imbornal. At baka meron dyan sa mga imbornal natin na mga nagsasyabu na lumalabas sa imbornal para makakuha ng 80,000. Di ba? Pagka summer, kailangan nililinis sa po natin yan in preparation. Tama, yung mga estero, in preparation for the forthcoming rainy season. Di ba? Hindi yung kailangan maging proactive tayo. Hindi pwede yung kung kailan bumabaha na tsaka tayo magpapalinis ng mga estero natin. Now, hindi ho dyan ang solusyon sa paglilinis ng estero. Kung ang mamamayan ng isang community ay balahura ang ugali at patapon-tapon ng mga plastic, lahat ng pinagbasurahan nila sa kalsada, hindi humawala ang problema. Mababaha tayo ng mababaha every time uulan. Bakit? Kasi nag-a-accumulate ang mga plastic, yung mga styrofoam na hindi naaagnas, hindi natutunaw, nag-a-accumulate yan sa mga estero, bumabara, at pag bumarayan, tayo rin po ang maaapektuhan. Meron naman mga tinatawag na trash bins, di ba? Ikukwento ko dun sa aming barangay secretary. Dati yung dating barangay captain namin ay talagang gumastos ng malaking pondo para makapagpagawa ng trash bins at makabili ng mga trash bins na yung bang may gulong na trash bin na basurahan. Pinagbibigyan kami sa bawat kanto ng aming barangay, naglagay ng trash bin, yung merong gulong na plastic na parang drum. Ayun. Napakinabangan po talaga nung gabing yon. Nang dumating ang umaga na wala na lahat ng trash bin, ninakaw ng kung sino mang impacto. At makita namin yung iba, tanggal na ang gulong. Ginamit sa ibang project yung gulong, iniwanan yung trash bin, umabot ng 3 araw ang trash bin, nawala ng tuluyang parang bula. Wala na nga nagsasegregate ng basura, di ba? Anyway, napagkukwentuhan lang po natin yan kasi umuulan na naman. At sapagkat umuulan, gusto ho nating ipaalam sa inyo na tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM, sa Davao sa 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, 101.5 sa Cagayan de Oro, at siyempre ho sa Ormoc, 99.9 FM Dream Radio, sa Tacloban, 107.9 Caboses Radio, at kasabayan po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal TV at sa satellite. Siyempre, huwag po ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel, at maging sa Facebook, hanapin lamang po at True Network PH. Now, batiin ko lang ang mga kaibigan natin, sina Chiki Vergel, si Maria Cecilia Halili, kumpleto, no? Maria Cecilia Maricel Halili at saka si Jovi Fernando, no? Francisco, I'm sorry. Jovi Francisco, oo. Iyan tatlong yan ang siyang humahawak po ng programang STL. Sa totoo lang, na madidinig po ninyo right after my program at 10 o'clock in the evening,
yan po mapapakinggan yung programang STL sa totoo lang kasama si Jovi Francisco, si Maricel Halili at saka si Chiki na nagpapangabot po kami dito, no? I listened to that program pagkatapos po ng programa ko on the way home. Marami kayong mapupulot na mga side lights sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. So, abangan niyo po at 10 o'clock in the evening sa totoo lang dito po sa 105.9 True FM. Pagbabalik po natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon ngayong araw na ito ng Miyerkules, ang 9 ng buwan ng Hulyo. At ngayon na Miyerkules, ang music natin, mga inspirational songs. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, ang 9 ng buwan ng Hulyo, at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 7. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus sa kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit ng dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Nako, sa araw na ito, kapatid, ay pinakilala ng Panginoon ang kanyang 12 mga apostol. Itong mga katuwang niya sa pagkakalat ng mabuting balita at pagtatanim ng mabuting balita sa puso ng bawat isa sa atin. Kasama dyan ang isang pangalan na pamilyar sa atin, ang pangalan ni Judas Iscariote. Sino kaya sa panahon natin ngayon ang magiging Judas Iscariote sa buhay ng Panginoon? Sa panahon ngayon, sino ang magiging Judas Iscariote sa panahon ng trial ng Vice President sa impeachment? Meron naman kayong nakikitang Judas Iscariote sa mga politiko natin? Yan. Ano yun? Yung mga tumatalikod sa kanilang tungkulin na sinumpaan. Sinumpaan na tungkulin na magiging tapat sa pinaglilingkuran.
yan eh. Di ba? Alas 8:48 ng gabi, ang tumpak na oras. Aba, ito na ho ang bahagi ng ating programa kung saan tayo po ay makakakuha ng aral sa buhay. Ang tawag po natin dito ay, malapad na noon ni June Banaag, Pest to Pest! Hear it ni Dr. Love. At ito po ay hango sa programang Face to Face, Harapan, sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes. Ano ba ngayon? Miyerkules? Hindi ako nakapanood kanina. Bakit ganun? I was busy doing something. Anyway, oo. Ito po ay sumasa inyo alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programa ang harapan tagapayo si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag. Ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. At kung nais po ninyo magkomento, magbigay ng inyong opinyon o mensahe, padala po lamang sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang fresh na fresh episode na pinamagatang Madam Puwera Usog ha, narito. At least na iba-iba tayo ngayon, hindi na utang ng pera o renta. Hindi ba? Yeah. Usog naman ang pag-usapan natin. Siya ang nanay ng batang madalas mausog daw ng kapitbahay nila. Eto na ang nagrereklamo. Kikay, humarap ka na. Sayang, Kikay. So yung anak mo ang nauusog? Opo. Teka muna. So itong nirereklamo mo, kapitbahay nyo? Opo, kapitbahay lang po namin. Okay. Tapos, bakit nyo naman naisip na, para ba siyang mangkukulam? Mukha po. Mukha? Mukha po siyang mangkukulam. Pero, paano mo nasabi na, na siya ang nang-uusog sa anak mo? Siya lang ho kasi talaga nakasalubong ng anak ko nung araw na yun. Naglalaro po yung anak ko sa labas. Nilapitan niya po. Tapos sinabihan niya po na ang cute-cute mo. Tapos mga ilang minuto lang, 20 minutes lang po, nakita ko na po yung anak ko sa labas. Namumutla na, sumuka na po eh. Tapos matamlay na po yung katawan. Kaya ginawa ko po, inuwi ko. Tapos ginawa ko, pinunasan ko ng tubig na may malamig. Tapos pinainom ko po ng tubig, pinagpahinga ko po. Mga kalahating oras po, okay na po yung anak ko, pinagpahinga ko lang po. Ano ba yan? Yan ba ay depende sa tao? Kung may pagka-mangkukulam siya, may masamang hangarin, gano'n? Ako po kasi naniniwala po kasi talaga ako sa usog eh. Tsaka hindi naman po kasi sakitin yung anak ko eh. So, naulit ba sa anak mo? Opo. Naulit na naman? Oo, nakaraang linggo lang po. Anong nangyari naman? Kasama ko po yung anak ko sa labas. Nilapitan ho nung aling bet, hinawakan ko sa kanang balikat. Tapos binati na naman ho. Ayun ho, mga ilang oras, tumamlay na naman po yung anak ko, nagsuka na naman po. Kaya ginawa ko ho, inuwi ko na naman po, pinunasan ko ng bimpo ho. Tapos pinainom ko ng tubig. Tapos mga kalahating oras din ho, hinintay ko lang, pinagpahinga ko lang po. Umukay na po yung kalagayan niya. Tapos, nung kinabukasan ho, may malapit na clinic ho doon, ginawa ko, pina-check up po na din po yung anak ko doon. Ano sabi ng doktor? Niresetahan po. Gumaling naman? Okay naman po na yung anak ko nung araw na yun na pina-check up po sa clinic. Okay. Nagkasakit talaga yung kanyang anak. Hindi naman kaya nilamig lang yung anak mo? Hindi po. Bumaba ang resistensya? Hindi po sakitin yung anak ko. Hindi sakitin. Pero sabi mo nga, tuwing siya'y babatiin, Opo. nauusog. Naniniwala ka sa usog. Depende kasi everything is energy. So, parang sa bati, hindi ata masyado. Sa Pero bati. kung germs, hinawakan o doon posibleng baka magkasakit ang bata. Okay. Ang hirap kasing patunayan. Paano mo patutunayan na nauusog siya doon sa taong ito? Kasama ko po yung kumari ko, siya po magpapatunay po lahat niyan. Talaga? Totoo po na malakas po ang usog niyan, maladimonyo po yung usog niyan. Maladimonyo? Teka muna. Eto na. Pakinggan naman natin yung nang-uusog. Eto na. Madalas daw siyang mambati ng ang cute-cute mo. Na may kasunod daw na usog. Tawagin na natin ang inirereklamo. Beth, humarap ka na.
sinungaling ka? Sinira mo yung paghahanap buhay ko dahil sa kagagawan Hindi ko mo. kasalanan yun. Ibig na Kilala lang ka na nagpapahirot sa akin. Anong ginawa mo? Kaya Makukulam ka. kaya nagsusuka-suka yung anak mo. Umaga pa nakikita ko doon sa may kumakain ng ice candy. Pinapainog mo nga. Bumibili na lang ang kalamig. Nakita mo? Nakita mo? O sige, Beth, isang tanong, isang sagot, ha? May usog ka ba nga ba talaga sa mga bata? Wala po. Wala po akong usog. Naghihilot po ako. Ako nga naghihilot sa mga bata eh. Oh, so? Yan, nagpahilot pa nga sa akin yan. Yung buntis yan eh. 7 buwan, nagmataas sa akin ng matres. Pinagbayad ko ba siya? Ay, Nagbabayad ako. Hindi mo tinanggap. Nagbabayad ako. Dahil tinanggap. Pusang loob ako pusang loob ka lumalapit sa akin. Kasalanan mo na yun. Nagbabayad ako. Hindi mo Hindi ko tinanggap. alam kung anong galit mo sa akin, Kikay. ano ba yung galit? Meron ka pa bang ibang galit? Parang ngayon lang. Wala na ho eh. Siyempre ho, anak ko kasi yun, natatakot lang ho ako may mangyari. Hindi naman po kasi talaga Hindi ko alam sakit kung yung anak. nagagalit Wala ka nang dumating kasi. lang ho yan sa amin. Doon pa nang Hindi ko ubahan alam kung nagagalit ka kasi naghihilot na ako, nagtitinda pa ako. Kasi ikaw, chismisan na ka ng chismisan dyan sa may lugar ninyo. Hoy, nagtatrabaho ako. Okay, meron bang ipinapanganak na may usog? O yan ay pinananawagan sa demonyo? Ha? Madasali po akong makukulam. tao, parati po akong sisimba, linggo-linggo. Ah, ganon. Kayo po'y madasalin. Opo. Okay. Saan ba nanggaling yung paniniwala nyo ng usog? Hindi, naniniwala Kikay. po talaga ako na usog yun kasi 2 beses niya ho binate, 2 beses rin nung nagkaganon. Isa lang ho yung nangyari. Kaya talagang naniniwala ako sa usog. Hindi po talaga sakit yung anak ko yung pinagpipilitan ko. Kailan ba ang nag-aakusa sa'yo? Bukod tangin siya lang. Ay hindi, marami. Alam yan, mga bukod tangin kapitbahay siya lang. natin. Nagtataka ako. Marami yan. Alam ng Nagtataka ako, kapitbahay bukod tangin natin siya lang. yan. Sa tagal-tagal ko nang manghihilot doon, siya lang ang nagrereklamo. O, so, mag-eksperimento tayo, ha? Purihin mo si Ryle. Sabi ko, naramdaman ko na po eh. Purihin mo si Ryle. Tingnan natin kung magkakasakit siya. Ako pa nga ang nakakaalam pagka nausog ka o hindi eh. O, ayan, ito na nga. Ayan na nga. Kasi ang hawak ko pag ako alam ko may usog ang bata, nahawa ko sa tenga. Practice lang, bro. Practice lang. Pag malamig ang tenga, may pilay. Tapos dito, pagka hindi pantay, may bate. Ayaw naman yan patingin sa akin, anak ko, tignan ko. Eh natatakot nga sa'yo yung anak ko mo kasi makukulam. Nako, talaga. Maganda yan. Anak Tsura ko, mo pala. palalabasin na ng bahay. Paano ngayon naapektuhan ang kabuhayan mo dahil sa chismis? Ano po, yung titindang almusal ngayon po, pagka may magtitinda po ako na maglalako po, sabi ng nadidinig ko na lang basta, kayong bibili ng anjaksit, suso kayo, baka sumuka rin kayo. Kaya yung mga paninda ko, nasasayang, wala na akong bumibili. Ah, ganun. O may pinag-aaral akong anak, umuupa pa ako ng bahay. Ano pa ipapansin sa ginawa niyan? Anong siya ginawa niya? Ano pa ang anak ko napasok? Ilan ang anak mo? Isa. Isa. Grade 6. Oh, ikaw, ilan ang anak mo? 5 po. 5? Tama na. Tama na. Yung usog, parang sa Pilipino lang yata meron ito, no? Sa Pilipino daw lang meron ito. Pero sa ibang bansa, like for example, Turkey, doon ko nabili ito. At ang tanging panangga daw sa usog ay itong evil eye. Ay, kunin mo nga doon sa ating mesa ng ebidensya. Ayun, eto. Pwede itong malaki, lalagay mo sa bahay, kwintas, sasabit mo. O kaya, ay, meron ka rin. O, ayun. O, pakita mo nga ito direct. Ayan, meron akong evil eye sa pulseras. Ito naman, naku, sa Turkey, ito kahit saan makikita mo, right? Oo. Sa mga pinto ng bahay. Sa mga pinto ng bahay, para hindi pasukin ng malas. Yun ang sabi, para hindi pasukin ng malas. Pero hindi ko lang alam, ako naman parang laro na rin eh. Hindi mo masabi ano bang totoo, ano bang hindi ba? Naku, hindi pa po dito nagtatapos ang mga kwento ng usog daw ni Ma'am Beth. Dahil may isa pang nanay ang nagrereklamo din. Kakampi naman ito ni Kikay. Tawagin na rin natin ang handang magpatotoo. Vanessa, humarap ka na. Sinungaling ka!
kung walang katotohanan yung sinasabi namin. Tama. Okay. Oh. Sakto, chismis. Ate Vanessa, kalma po na onte ha. Okay. Ano pong nangyari? Pati po ba anak nyo nasasabing Opo. nausog? Isalay sa inyo, paano po nyo yung nasabi? Galing po ako sa trabaho. Lumabas po yung magkapatid sa labas. Pagkatapos po, nung umuwi po sa bahay, nakita ko po, nanghihina na po yung anak ko. Tinanong ko yung panganay kong anak. Sabi ko, ano nangyari sa kapatid mo? Sabi niya, napati lang po yan ni Aling Bet, ma. Sabi ko, bakit nabati? Anong ginawa? Nakit-kit daw ng anak ko. Sabi niya Talaga? gano'n. Hindi naman ho siya nagsuka eh. Ang nangyari po, nanghihina lang po at nagpapawisan po ng malamig. Kaya ang ginawa ko po, nagpahinga ko lang po siya. Sabi ko, sige magpahinga lang muna. Tapos pinainom ko na rin po ng maligamgam ng tubig. Okay. Parang parehas sila ng kwento, no, Ate Kuring? Bago ba kayo naghinala na usog ito, meron bang medical intervention? As in, may doktor bang tumingin bago kayo nag-isip po, ng gano'n? hindi ko na po siya pinadoktor. Yung sa akin. Yung akin ho, pina-check up ko po talaga. Pero, nung kinabukasan na ho, yun, okay na po yung anak ko noon. Mula nitong mga nangyari na to, anong ginawa nyo? Iniiwasan nyo na ba si Beth? Paano naka-apekto to sa pagkakaibigan Nakita nyo? lang nila na porkit ganito kilay ko, tato. Ay, hindi. Itsura mo, di ba? Demonyo na? Di ba nakikita yung mukha mo? Mang-uusog Mukha na? kang mangkukulam. Hindi naman lahat ng Yan ang hindi naman nakikita sa itsura yun. Yung mga bata, kasi gawa na sa kapal na kilay ko, isa to yan. Kailan ka ba nagpatato ng kilay? Tagal na po. Ha? Nung ano pa yun, nagja-Japan pa ako, 18 years old. Nag-Japan UK po ako. Alam mo, ibang klase yung tattoo mo, ha? Kasi kung Yung nagkaedad na ako, lumaylay na siya. lumaylay. Kaya dapat, Ate Kuring, pag nagpapatato ng kilay, dito na ipatato. Para pag nagkaedad tayo, bumababa siya sa tamang lugar. Balang araw, pag nag-80 ka na, ate, magiging eyeliner na po yan. So, sasakto ulit. So, mag-aantay pa tayo ng 40 years. Aling Bet! Napatawa lang kita, Ate Beth. Pinapag-aak ko Alam lang. mo, yung mga usong patato ngayon ng kilay, medyo hindi na ganyang katindi, no? Sama ho tumingin yan sa mga bata. Talaga Kasi ba? natural, naglalako ako. Tapos sabi yan, nagtatanong, nung mga ano po yan, bili, sabi ko, bakit bibili ka ba, be? Sabi ko sa kanila, bati na ba yun? Yung ganun? Bibili ka ba, be? Sabihin mo muna sa nanay mo. Hayaan mo, meron ka rin namang kakampi. Wala raw katotohanan ng binibintang sa ninang niya. At kung may dapat sisihin, hindi raw ang bati, kundi ang pagiging pabaya ng ilang mga magulang. Ayan. Tatat, humarap ka na. Sobrang ano nila. Demonyo kayo yun! Kasi nga, nakakalibre ka ng hilot, di ba? Bakit? Hindi naman yan eh. Wala. Ikaw nga, pailot ka, nagbayad ka. Nagbayad eh. Alam mo ano yung dalawa. Tatat, sa pagkakakilala mo sa ninang mo, marami ba ang nagrereklamo na malakas ang kapangyarihan niyang Wala mag-usog? po, sila lang po yung nagreklamo. Silang dalawa lang. Sila lang. May anak ka ba? Meron po. Ilan? 4 po. Oh, so, binati na ba ni Beth yung anak mo? Hindi po, kasi po, kada magkakasakit yung mga anak ko, sa kanya ko pong nilalapit. Nung gagaling naman po. Libre. Kaya nagtataka ko sa mga chismis sila, bakit yung kaya siya daw may usog, mangkukulam. Kaya sabi ko sa kanya, sige Yung na. binabalita niya sa Kaya, amin, sige na. mangkukulam Sabi daw ko sa ba? kanya. Di na sila naawa. Matanda na, pa daw chismis pa nila. O, meron yata tayong bisita, Ryle. Yes, Ate Kuring, nandito po kasama natin si Dr. Andrew Vicencio. Doc, hello po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali, Ma'am Corina. Opo. Isa po akong pediatrician. Isang pediatrician. So, ang kanyang specialization are children, yung mga sakit ng mga bata. Yes po. So, naniniwala ba kayo sa usog? Unfortunately, wala po sa medisina or sa siyensya ang basihan o konsepto ng usog. At nasabi niyo po kanina na uniquely Filipino, so sa atin lang po yun. And I think for us to experience or to fully understand bakit ba may usog, siguro it dates back to the pre-colonial times nung wala pang masyadong doktor ang Pilipinas, okay, wala pa tayong medisina, so naghahanap po sila ng mga bagay na ma-explain bakit ba nagkakasakit ang isang bata. So, yung pinaka-closest po is kung ano yung huling na-encounter ng bata. At siguro sa lagay po nila, no, is an encounter with a certain individual tulad po ni Ma'am Beth. So, nabe-blame po ngayon doon sa Pero anong isang malamang? tao. Hindi po ba ang mga bata talagang ano yan, madalas
madalas nagkakasakit? I mean, sakitin ng bata by nature because parating naglalaro. Because yung immune system nila mahina pa, so madali po silang magkaroon ng sakit. At doon naman po sa mga anak nila, ma'am, maari pong, kung halimbawa, marami po kasing rason. Pwede pong nagkaroon lang ng low blood sugar, hindi nakakain yung bata, hypoglycemia, or baka naman meron palang gastritis yung bata. Ang pinaka-important po ay laging dalhin yung ating mga anak sa mga doktor, sa espesyalista, upang makagawa ng thorough history, physical examination, at malaman ano ba talaga ang nagiging sanhi nito bago po nating sabihin na ito ay isang wastebasket diagnosis, usog ba talaga ito o hindi. Pero wala po talagang basihan ng usog. Ayun, walang basihan ng usog ayon sa doktor. Okay, thank you, Dr. Andrew. O ayan, meron din tayong bisita sa kabila. Kausapin. Mula po sa barangay po, Ate Kuring, ang ating bisita dito naman. Siya po ay barangay Tanod. Siya po si Aling Teresita. Aling Teresita, kayo po yung tumatanggap ng reklamo sa barangay? Opo. Ano po yung na-experience ninyo sa kanila po? Marami ba talaga nagre-reklamo sa kanyang mangkukulam siya? Oo, nakarating na rin po sa amin sa barangay po. Yung issue nila na malakas po mangkulam si Aling Bet. Kaya ano lang po namin dapat, tama lang din kasi Doc na, dapat pa-check up din niya muna. Kaya nga dapat lang po sila magkasundo na ayusin na lang nila. Dapat sa iyo, Kikay, pa-check up mo raw talaga anak mo. Meron kasi naman sa barangay, di ba? Po ito, meron naman po sa amin Meron naman din po sa amin. Pero di ba may natutunan naman tayo, Kikay, ano? Tanungin natin si Brother June. May paliwanag ba sa Biblia yung konsepto ng usog? Usog is more of superstition, Ate Kuring. Pero wag niyo akong pigilin, ha? Catechism to. Sa simbahan natin, yung pinakikita niyo kanina, evil eye, ang origin niyang evil eye na yan, galing yan, kultura yan ng Mediterranean at saka ng Middle Eastern regions. In fact, several years ago, when I was in Turkey, nakakita ako niyan at marami akong pinamili at ipinamigay ko dito sa mga kaibigan ko. Nang malaman ng exorcist, pinabawi sa akin. Ay, okay? Bakit daw? Superstition. Okay. Katulad din, yung kung tatanungin natin, yung bangkulam, yung witchcraft, yun ba'y nasa Biblia? Nasa Biblia. Kasi gawa ng diablo ang kulam. If you submit yourself to witchcraft, asahan mo ate, tatablan ka. So yung superstition na yan, sinong matutuwa dyan na ang anak mo'y palalawayan mo? Hindi mo alam kung may tuberculosis yung maglalaway. Diba? Ang nakatatakot dito, Ate Kikay at Vanessa, huwag nating katakutan ang superstition. Tanda na natin ang superstition dahil walang basihan. Okay? Mga pamahiin, walang basihan yan. Ang katakutan niyo ay kung idemanda kayo ni Beth ng oral defamation dahil 1 hanggang 6 na buwang pagkakakulong minimum ang kinakaharap ninyo. So, baguhin natin ang ating pananaw sa buhay at isabuhay natin ang salita ng Diyos. Ang atin pong nadinig na itinampok nating awitin ay buhat kay Rico J. Puno. Ang title po niya ng tao'y Marupok. Marupok sa kasalanan. Alas 9:20 ng gabi. Ay kunin ho natin ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa kanilang mga napanood hinggil sa usog-usog. Pero bago yan, bago tayo mausog, batiin muna ho natin ang happy birthday si Nanay Zenny Templado. Si Nanay Zenny Templado ay nanay po ni Riza Templadong Parang Kape. Yon. Ito naman, si Nanay Zenny Templadong Parang Kaping Batangas. Ang butihing ina ni Riza Templado. Binabati po kayo ng happy birthday! Ni Riza Templado at saka ni Yeklo Pena. Siyempre ho, ng programang ito na umaasang mabubusog mo kami ngayong gabi. At habang nagbabakasyon dito sa Pilipinas, si Lynn ng Brussels, Belgium. Batiin natin ang magandang gabi at happy listening. Si Lynn ng Brussels, Belgium. Si Joy Dizon
Sabi ni Joy, sa panahon ngayon, uso pa ba ang usog? Baka kasi nagkakataon lang at baka hindi naaalagaan ang anak ng mabuti. Huwag niyong papakainin ng ice cream o ng malamig ng umagang-umaga walang laman ng tiyan ng bata. Marie Santos, kawawa naman si nanay. Mukha naman siyang walang kakayahang mang-usog. Baka gawa-gawa lang ang bintang sa kanya. Kung gawa-gawa lang po, masyadong naaapektuhan na ang pagkatao nung isa na inaakusahan kasi naapektuhan yung kanyang negosyo. Andrew Villanueva, galing yan sa nakaugalian natin sa pre-colonial era. Pero kung ako naniniwala ako sa usog, kung sa tingin mo uusugin kita, magsuot ka na lang ng mga pangontra. Wala namang masama kung gagawin. Merong masama doon. Ang masama doon, nawawala ang pagtitiwala mo sa Diyos. Eto, magandang sample to, ha? Naapo na ba ninyo, mga Pilipino, pag merong bagong bahay, Jake Bakud, pag may bagong bahay, may bagong condominium, anong ginagawa natin? Tumatawag tayo ng pare para ipabless ang bahay. Bakit natin pinapabless? Bakit? May impacto ba dyan? Posible, di ba? Posible. Bakit tayo nagpapabless ang bahay? Bless para maging banal yung bahay natin. Pabibindisyonan natin yan sa pare, kasama ang prayers dyan. Nandyan yung mga elemento na kailangan sa pag-bless. Holy water, may insenso pa dyan, may prayers pa dyan and everything. Bakit? Kasi ugali ng Pilipino nagpapapatay ng manok, magbubuhos ng dugo doon sa foundation ng bahay, gawain nyo ng mga diablo. Isinusuko nyo ang buong kabahayan nyo at property ninyo sa pangangalaga ng diablo. Kasi una pa lang itinatayo yung foundation, inialay nyo na ang bahay nyo sa diablo, sa demonyo. Yan. Yung mga nag-aalay ng ganyan, mga nag-aalay ng dugo sa mga anito, nako, di mapoposes ngayon ng diablo ang bahay nyo. Kaya ang ginagawa ng iba, bago tirhan, ang mga relihiyoso ay tumatawag ng pare para magpa-bless ng bahay, para maging banal, para daluyan ng biyaya ng Diyos, para sabihin, God, ikaw na ang mag-cover dito sa bahay na ito. Di ba? Ganyan tayong Pilipino. Pagkatapos ng blessing ng pare, anong gagawin? Hindi pa nakakaalis ang pare, kukunin na ng may bahay yung isang basket na barya na coins. Anong ginagawa? Iahagis ang coins. Para ano? Para maging maswerte. Anak ng tipak nung nabuhay na yan. Pinapasok mo ang Diyos, pagkatapos ipapasok mo yung swerte. Pag ang Diyos ay nasa bahay, lahat swerte. May pamahiin, nakasisira yan. Tumatalikod tayo sa Diyos kapag pinapractice natin ang pamahiin. Pag naghagis ng barya sa bahay, sasabihin, huwag palabas. Kailangan papasok ang hagis ng pera. Bakit? Para pumasok ang swerte. Naku, Panginoon, ano ba yan? Mga Katolikong Pilipino, hindi po yan pinapayagan ng simbahan. Wala raw mawawala. Meron pong nawawala. Ang nawawala ang pananampalataya at pagtitiwala ninyo sa Diyos. Pag-aralan nyo nga ngayong gabi kung tama yung sinabi ko. Maria Carmina, ako naniniwala ako sa usog. Totoo talaga. Kasi dati ako nung bata ako, usogin ako, sabi ng nanay ko. Kaya palagi daw ako, ginagawa sa akin ng nanay ko, iniiwas na lang ako sa mga bati-bati. Cute daw ako nung bata. Kaya pala ako hindi nauusog sa buhay ko. Yung cute lang ang nauusog. Wala akong bumabati sa akin ng cute. Nung maliit akong bata, alam ko may mga lumalapit sa akin, kaya lumapad ang pisngi kong ganito Kinukurot nilang ganun yung pisngi. Ang kakatakit ka. Akala ko cute. Wala, kakatakyut.
Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo, matanda na kayo, alam nyo na ginagawa nyo. Alas 9:25 ng gabi, Eunice, Pepito, Aling Bet, siguro iwasan mo na lang siguro mambate para hindi ka na rin mapasama. Lalong masama naman pag hindi ako nambate. Sasabihin ng tao na pakasuplada mo. Ano ba yan? Hindi alam kung saan lalagay yung katawan niya eh. Floserfida Gonzalez, grabe ka naman kikay kay Aling Bet. Si Aling Bet pala naghilot sa'yo nung buntis ka? At saka hindi naman lahat nababayaran lang ng pera. Paano kung hindi ka hinilot ni Aling Bet nung buntis ka? Paano? Tutuloy din naman, lalaki din naman yung tiyan niya. Analinda Cortez, kulang lang po siguro sa dasal. Madasalin po kayo palagi, magdasal po kayo palagi kay Lord. Ayan, ganda pa alaala yan, ha? Okay, magandang gabi at happy listening. Shout out tayo kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Good evening and happy listening. Gayon din kay Elsie Flores. Binabati natin ng magandang gabi. Masarap gumawa yan ng murkon. Sarap gumawa ng murkon yan. Francis Anthony Gador ng Antipolo. Kimberly Sabili. Magandang gabi sa iyo, Kimberly. Okay. Si Roberto Ignacio, maraming kilalang celebrities to. Roberto Ignacio ng Pasay, magandang gabi. Brother June, nakikinig po sa iyo yung crush ko na fashion designer na si Li Shen Kuo. Kasi ika-23 kaarawan niya kahapon mula sa Pasay. Happy birthday po, Miss Les Hen Kuo. Yan. Angelita Banato ng Pateros, J.M. Estrella. Good evening, Dr. Love. Pabati naman po si Daisy Estrella ng Pakil, Laguna. Gabi-gabi po siya nakikinig sa inyo. Hindi po buo ang gabi niya kung hindi po kayo mapapakinggan. God bless po, Dr. Love. Sana po ma-shoutout. Shoutout po tayo kay Daisy Estrella ng Pakil, Laguna. Every once in a while, pumapasyal po ako dyan sa Pakil, Laguna. Isa sa mga matatandang simbahan yung pinupuntahan ko dyan sa Pakil, Laguna. Yung Birhen ng Turumba. Di ba? Yan. Maraming salamat, Daisy. Julieta Sugitan. Magandang gabi po. Si Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Binabati natin ang magandang gabi. Shout out tayo kay Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Alani Hongko. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Chato Sakluti, good evening and happy listening to you. Yek Lopena, Lilian Panaligan Buen. Good evening, my idol, always watching from your senior avid fan sa Parañaque City. Pag-greet naman po ng happy birthday today ang aking daughter, si Sari, July 9, 2025. Happy birthday! Happy birthday! Ayun, sana mabusog mo kami, Sari. Marvin Zandro Riabad nagpapacheck ng attendance buhat sa North Caloocan. Si Marlon De Leon, magandang gabi ho. Lance Abelion, syempre watching from Sampaloc, Manila. Susan Talusan Hernandez, good evening, Dr. Love, watching from North Caloocan City. Garcia Vincent ng Worcestershire, UK. Lori Feria Flores ng Pasay. Evelyn Fortunado, listening from Real, Quezon, and Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. 11:29 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. 19 na minuto bago po alas 10 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 10 ng gabi. Batiin lang natin si Mariví Viola ng Baguio City. Sabi ni Mariví Viola, wala tayong FM sa Baguio. Wala, dati meron no? Okay. Wala siyang, Mariví, wala kang madidinig na music, sa pag wala sa radyo. Sa radyo mo lang madidinig yung music natin, sayang.
you're missing a lot. We'll find out kung paano natin magagawa ng aksyon. Ang kaibigan natin, si Myra Bulisay Lee, nandun ngayon sa Cavite yata, sabi niya. Oo, nasa Cavite. At kukuya-kuya-kuy doon sa Cavite. Samantalang ang sama ng panahon ngayon, talaga naman, oo. So magandang gabi kay Roy. Kasama raw pala ni Myra Bulisay, si Roy Bulisay. At namimitas ng mangga. Wow! Parang nakakatikim ako ng pickled mangoes. Salamat, Myra, ha? Salamat, ha? Pickled mangoes. Thank you very much. Okay. Atin pong tutunghayan ang isang kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. Ito po ay mula sa post sa threads ng isang business owner na itago lamang po natin sa pangalang Chris. Ang wika niya sa kanyang post, 5 years na ang kumpanya na itinayo naming mag-asawa kasama ang kapatid ko at ang asawa niya. Dapat masayang selebrasyon, pero hindi. May kirot. On our 4th year, nalaman naming mag-asawa na ninanakawan kami ng kapatid ko. Ninanakawan ng kapatid ko ang kumpanya. Malaking amount ang nakuha at hindi namin kayang magkaso o gumawa ng anumang hakbang kasi kapatid ko siya. Best friend ko pa naman siya at nawalan na nga ako ng kapatid. Nawalan pa ako ng best friend. Hindi ko alam kung kailan ko siya mapapatawad. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang mapatawad. Nakalulungkot lang na dapat sabay kayong umangat pero bakit siya bumitaw agad? Nag-celebrate kami na wala na ang mga taong dapat sana ay nagtamasa rin ng ginhawa. Kahit magandang takbo ng aming kumpanya, nasasaktan pa rin ako. Naiiyak pa rin ako araw-araw. Lagi kong tinatanong ang sarili ko, bakit niya nagawa yun? Saan ba ako nagkulang? Kaya ngayon takot na ako magtiwala sa kahit sino, kahit kadugo pa. Ito ba ang presyo ng kaginhawahan? Mula ito sa post sa threads ng business owner na itinago natin sa pangalang Chris. Naalala ko tuloy, si Chris ay meron siyang kapatid at isinama niya sa kanilang negosyo ng asawa niya, yung kanyang kapatid, at yung asawa ng kanyang kapatid. Okay. So, siyempre, kapatid, pinagtitiwalaan. At sa isang negosyo, maganda yung iniisip natin, kadugo natin dahil may malasakit doon sa negosyo natin. Kaya siyempre, unang binibigyan ng priority yung mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, dahil may malasakit, doon sa ating negosyo. May kilala ako na nung araw pa nagsabi sa akin, isang Chinese businessman. Sabi niya, hindi sa wala tayong tiwala sa ating mga kamag-anak. Pero ang pera ay nakapagpapabago ng pananaw at prinsipyo ng isang tao. At dahilan sa pera, kapag ito'y dinidiyos natin, tumatalikod tayo sa Diyos. At kapag tayo'y tumalikod sa Diyos, nasisira ang ating diskarte. Kasi ginagamit ng demonyo ang ating isipan para gumawa ng bagay na pagsisisihan natin pagdating ng araw. At yan siguro ang dapat nating tandaan. Sabi nga nung kaibigan kong Chinese, kahit kapatid mo, huwag mong pagtitiwalaan na humawak ng cash register sa kumpanya. Otherwise, sabihin mo sa kanya na meron siyang pananagutan at may responsibilidad siya na haharapin
sa mata ng batas at sa mata ng tao kapag siya ay gagawa ng bagay na iligal. Ito ay isang pagpapatunay na, sabi nga ng ibang kakilala natin, money is the root of all evil. Hindi naman po, kasi po pwede natin gamitin ang pera sa mabuting paraan, no? Ang problema lang, natutukso tayo doon sa pera na luho ang bunga para sa ating katawan.